Muli po magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana at sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Ano pong ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo? Sa mabuting balita ngayon, habang tayo'y papalapit sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Kristong Hari, ngayong darating na linggo, tayo ay inihahanda ng mga pagbasa upang tingnan ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos at kung paano natin ito ginagamit. Bahagi ng mabuting balita ngayon ang pagsasabing lahat ay pinagkatiwalaan, ang mga alipin ay binigyan ng kanya-kanyang mga salaping ginto. Pare-parehas may biyaya, pare-parehas may ipinagkatiwala. Saan po nagkakatalo? Sa kung paano natin ginagamit. Ang mga alipin, ginamit at nagkaroon ng kanya-kanyang tubo. Pero meron ding iba, hindi ginamit at itinago. Paano ninyo ginagamit ang biyayang bigay ng Diyos? Kung ang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos ay pagiging magulang, paano ka nagiging magulang sa iyong pamilya? Ang ipinagkatiwala sa akin ng Diyos ay ang pagiging pari. Paano ako nagiging pari sa sambayanan? Ang iba sa atin ay pinagkatiwalaan ng pangangalaga sa ating mga magulang, sa mga may sakit. Paano ka nag-aalaga sa mga taong nangangailangan? Mga minamahal, huhusgahan tayo sa kung paano mo ginamit ang ipinagkatiwala sa iyo. Yan ba'y talino? Yan ba'y talento? Yan ba'y yaman? Yan ba'y paglilingkod? Yan ba'y pagmamahal? Lahat. Paano mo ginagamit? Wala pong gumamit ng ipinagkatiwalang biyaya na naging sanhi ng sakit at problema ng iba. Kung ang biyayang ipinagkatiwala sa iyo ginagamit mo ng maayos, iisa ang bunga niyan, ang kabutihan ng ibang tao. Pero kung ang biyaya ay ginagamit mo para sa iyong sariling kapakanan lamang, huhusgahan ka kung paano mo ginamit ng pagiging makasarili ang biyayang ipinagkatiwala sa iyo. Dito nakakabit yung malaking at matandang kasabihang, wala ka namang madadala sa iyong hukay. Totoo po iyon. At mayaman ka, paano mo ginagamit ang iyong yaman? Kung ang yaman mo ay nakatabi din lamang sa bangko at hindi mo ginagamit sa kapakanan ng iba, kung ikay damot na damot, kung hindi ka tumutulong, huhusgahan ka sa huli kung paano mo ginamit ang iyong yaman. At hindi lamang lahat sa yaman, paano mo ginagamit ang iyong pangunawa, paano mo ginagamit ang iyong pagpapatawad, paano mo ginagamit ang iyong pagtulong. Lahat ng ginagawa natin ay husgahan kung paano natin ginamit ng maayos. Kaya nga po, ang hamon sa atin, paano tayo nagiging kapwa para sa iba? Mahirap pong maging kapwa sa sarili. Walang pagiging kapwa sa sarili. Ang kapwa ay laging kapwa para sa iba. Tingnan niyo po ang sabi ng Aral Batanggenyo, number 517, ang lokal na katisismo dito sa atin sa Batangas. Ang pagtugon sa paghahari ng Diyos, ito'y dapat manguna sa ating buhay. Gusto mong makasunod sa paghahari ng Diyos? Gusto mong makapunta sa langit? Gusto mong makasunod sa utos ng Diyos? Ito dapat ay inuuna mong gawin sa iyong buhay. Gusto mong maging mabait sa iba? Maging mabait ka sa iyong sarili.
Gusto mong magpatawad sa iba, magpatawad ka sa iyong sarili. Gusto mong magmahal sa iba, magmahal ka sa iyong sarili. Di kaya ang sabi, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Ebe kung ayaw mong saktan ng iyong sarili, hindi mo rin dapat sinasaktan ng iba. Kung ayaw mong hindi ka pinatatawad, dapat nagpapatawad ka rin sa iba. Kung ayaw mo ng pakiramdam na hindi pinapansin, dapat hindi ka rin gumagawa ng ganoon sa iba. Tayo, marami sa atin, galit na galit kapag hindi pinapansin. Samantalang yung iyong kapatid na kasama mo sa iyong bahay, 20 taon mo nang hindi kinakausap. Marami sa atin, ayaw na hindi natutulungan. Marami sa atin, ayaw na hindi pinapatawad. Samantalang yung iyong kapitbahay, hindi mo mapatawad hanggang ngayon. Samantalang iyong magulang, hindi mo kinikilala hanggang ngayon. Gusto mong pakitunguhan ka ng iba bilang kapwa, maging kapwa ka para sa iba. Gusto mong makapasok sa kaharian ng langit, paghandaan mo ito sa paggawa ng kabutihan. Gusto mong makasunod kay Kristo, magmahal ka gamit ang biyayang ipinagkaloob sa iyo. Hilingin natin sa banal na misang ito, mga minamahal, habang tayo naghahanda sa pagtatapos ng kalendaryo liturhikal ng simbahan, habang ating patuloy na pinaghahanda ang kalangitan, hilingin po ninyo kay Jesus na tatanggapin mamaya sa komunyon. Panginoon, bigyan mo po ako ng isang naghahanda at mapagpakumbabang puso upang sa aking patuloy na pakikitungo sa aking kapwa, palagi kong mapaghandaan ang pagdating mo sa katapusan ng mundo. Yung paghahanda na ginagamit ang aking mga biyayang ipinagkaloob mo, magpatawad, umunawa, at magmahal sa aking kapwa. Para po sa mga maghahandog